Rinig po ba? Good morning po sa ating lahat. At ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa life and ministry ni Elisha. Ayan. Sino po nakakilala kay Elisha? Taas nga po ang kamay. Elisha. Ayan. So, kakaunti, And bakit ako nag-come up na pag-aralan po yung kaniyang buhay? Sapagkat isa si Elisha sa mga famous na prophet in the Old Testament na kung saan hindi natin madalas mapag-aralan. Okay? And sabi ko nga kay JV, kay Jam, one of these days ay isi-series ko yung buhay ni Elisha. At ngayon po yung ating pagsisimula patungkol kay Elisha. At tunghayan lang po natin kung gaano kaganda yung buhay, yung kanyang faith, yung kanyang ministry, at paano po natin ito kakapulutan ng aral bilang mga mananampalataya sa araw nito. And siguro ay para sa iba na nakakakilala sa kanya, alam natin na siya po ay successor ni Elijah. Na kung titignan natin, nilagay ko nga po dito sa aking sermon title, na si Elisha, para siyang si Pandoy. Kilala niyo si Pandoy? Si Pandoy, siya yung alalay ng Panday. Samantalang si Elisha, he is the servant of God. Kasi bago po siya mailagay sa spotlight, siya po ay assistant, siya po ay disciple ni Elijah. At simulan natin doon sa pinakasimula yung kanyang buhay. At uunti-unti natin hanggang doon sa mga miracles na ginawa niya. Dahil isa si Elisha sa mga, sabihin ko, pilyo ba ito? Kasi merong siyang mga bagay na ginawa na kung saan parang napaka-pilyo. Okay? Pero tignan natin yung pagsisimula ng life ni Elisha. At dito nga po, again, ang ating sermon title is The Servant of God. Tingnan po natin yung simula ng kanyang buhay. Dito po sa 1 Kings chapter 19. Verse 6. Babasahin ko po mula verse 6 hanggang verse 21. Yan, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa. Kunin niyo po ang inyong mga Bible at sabayan niyo po ako sa pagbasa ng inyong sa pamamagitan ng inyong mata habang binabasa ko po itong talata na ito. 1 Kings chapter 19 verse 16 to 21. Nakita na po yung passage? Nakita na po? Say amen. Okay. And Jehu the son of Nimshi you shall anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah you shall anoint to be the prophet in your place. And the one who escapes from the sword of Hazael shall Jehu put to death, and the one who escapes from the sword of Jehu shall Elisha put to death. Yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12th. Elijah passed by him and cast his cloak upon him. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said to him, Go back again, for what have I done to you? Verse 21, And he returned from following him, and took the yoke of oxen, and sacrificed them, and boiled their flesh with the yokes of the oxen, and gave it to the people, and they ate. Then he arose and went after Elijah, and assisted him. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkakataon na kami tinipon mo at magkaroon ng time upang magpuri, mag-aaral ng iyong salita ng sama-sama. Kaya't salamat o Diyos sa kalayaan na meron kami dito po sa aming bansa upang magkaroon ng ganitong klaseng worship, service.
At dalangin po namin na sa aming pag-aaral ng iyong salita, lalo na sa life ni Prophet Elisha, ay patuloy kaming bigyan ng malawak na pangunawa, bukas na puso at isip. Nang sa ganoon, anumang mga pagpapala ng iyong salita ay maging pagpapala din sa aming mga buhay. Ito po ay maging makatulong upang kami po ay lumago sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. At meron tayong ilang mga bagay na titignan dito po sa passage na ating pong binasa. Number 1 is yung command ng Panginoon. So, God's command. Kanino? Kay Elijah. Kasi doon po magsisimula yung si Elisha. Okay? Sa kung ano po yung inutos ng Diyos kay Elijah. 1 Kings chapter 19, verse 16 to 18. Ayan. So, dito makikita natin, ang sabi dito, and Jehu the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel, and Elisha, son of Shaphat of Abel-Meholah, you shall anoint to be prophet in your place. So maliwanag po yung command ng Panginoon. Diretso po tayo kay Elisha, no? Sapagkat siya po yung ating topic. Na kung saan inutusan nito si Prophet Elijah na i-anoint si Elisha na maging kapalit niya, a prophet in your place. Okay po? At bago po, dito po sa command na ito, kailangan i-consider din natin yung condition ni Elijah bago po siya bigyan ng utos ng Panginoon. Para po doon sa mga nakakaalam ng buhay nitong dalawang prophet na ito, especially ni Prophet Elijah, alam natin na si Elijah, siya po ay nag-suffer o sabi natin nakaranas ng depression. Dahil sa ang pakiramdam niya ay mag-isa lang po siyang naglilingkod sa Diyos, tapos yung kanyang buhay ay gusto pang tapusin ni Jezebel, na kung saan humantong siya doon sa kanyang kaisipan, na sana kunin na lang siya ni Lord. Parang iba rin sa atin, Ang daming problema, Lord, sana kunin mo na lang ako. So parang ganun po, si Elijah po ay isang man of God, servant of God, na maging siya na tapat na naglilingkod sa Panginoon ay nakaranas ng depression. Kaya, sino tayo? Na hindi tayo exempted pagdating sa mga ganong klaseng experiences. So sa mga panahong ito, si Elijah po ay nandun sa depression state niya. Pero ito po yung mga ginawa ng Diyos para makatakas siya doon. Na isa sa mga makikita natin is that God gave him something to do. Ano yun? Lakad ka na dyan. Okay? Pumunta ka dito, i-anoint mo si Elisha. I-anoint mo si Jehu. So, pwede nating sabihin na ito'y ginawa ng Diyos sa kanya o ito'y inutos ng Diyos kay Elijah upang i-divert yung kanyang, yung magkaroon ng diversion doon sa kanyang negativity kasi sobrang depressed siya. At ano yung ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng isang bagay na magagawa niya para lang ma-divert yung focus niya doon sa kanyang pinagdadaanan o na-experience sa kanyang sarili doon sa isang bagay. At minsan, yan din naman yung ginagawa natin. Na in order na makawala tayo dito sa ganitong klaseng kondisyon, kailangan magkaroon tayo ng ibang bagay na gagawin. At tignan nyo kung gaano katalino ang Diyos sa sandaling ito. Na alam ng Diyos kung ano yung dapat gawin ni Elijah para hindi siya stay doon sa kanyang depression. Binigyan siya ng bagay na magagawa niya. He needed a task to focus on so he could avoid excessive introspection. Na hindi siya masyadong mag-isip, lalo't patungkol sa kanyang sarili, kailangan niya ng isang bagay na magagawa niya para makalimutan niya yung kanyang pinagdadaan ng depression. O kung ano man yung mga gumugulo sa kanyang isipan patungkol sa kanyang ministry, sa kanyang buhay, ang sabi ng Panginoon sa kanya, i-anoint mo ito. Okay? Na kung saan punta ka dito, sabi sa verse 15, and the Lord said to him,
Verse 15, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you have arrived, you shall anoint Hazael to be king over Syria," and then yun na po, yung sa ating passage na binasa. Balik ka na ulit sa gawain. Okay? Balik ka na sa gawain ni Elijah. Pangalawa na makikita natin is that God gave him a successor. Pero hindi lang successor yung ibinigay sa kanya ng Panginoon, kundi kaibigan. Kaibigan, si Elisha, hindi lang siya magsisilbing successor ni Elijah, kundi isa ring kaibigan. To solve his complaint, ano ba yung primary concern o yung kino-complain ni Elijah? Na siya po ay mag-isa lang. Lord, ako na lang ba mag-isa? Di ba? Yun po yung kanyang complaint. Na ako lang mag-isa. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? O sige, i-anoint mo si Elisha na maging kapalit mo bilang prophet. Pero hindi lang basta prophet, kundi maging isang kaibigan. Na kung saan makakasama niya, makakausap niya, at matuturuan niya, yun yung gawin mo, Elijah. Dito sa command ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng isang bagay na dapat niyang gawin, kung saan ma-divert yung kaniyang focus, at binigyan siya ng kaibigan. Mga kapatid, itong mga ginagawa ng Panginoon sa kanya, ito din yung mga natural na ginagawa natin. Kapag meron tayong isang kaibigan o mahal sa buhay na na-depress. Diba? Nandito lang ako, pwede mo akong kausapin, tama? Kasi kapag ang isang taong depressed, naisip niyang mag-isa lang siya, wala siyang kakampi, wala siyang pwedeng masabihan, naiipon yung kanyang depression, naiipon yung sama ng loob niya, yung bigat na nararamdaman niya, pero eto, binigyan ka ng kaibigan. Binigyan ka ng makakausap, binigyan ka ng matuturuan at magagawa mo para may labas mo yung mga bagay na gumugulo sa iyo, nagiging kabigatan mo sa iyong buhay. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Anoint Elisha, the son of Shaphat of Abel Meholah. Anoint him to be a prophet in your place. And hindi lang yun, nandun din yung pagiging kahalili niya, yung pagiging kapalit niya. Ito po ay nagsa-secure or nag-assure kay Elijah na yung kanya pong ministry ay magpapatuloy. So hindi lang basta siya binigyan ng Panginoon ng isang kaibigan at successor, kundi nandoon din yung pag-asa na yung ministry mo, magpapatuloy yan. Yung sinimulan mo dito sa bayan ng Israel, magpapatuloy yan, ibig sabihin, magsasucceed yan. Kasi ito na yung nasimulan niya At dumating siya sa punto na kung saan parang ayaw niya na dahil pati siya, gusto na rin patayin. Pero dahil merong propeta na papalit sa kanya, ibig sabihin may magpapatuloy nung kanyang ginagawa. Na pagsabihan yung bayan ng Israel. Dahil sila po ay tumalikod, tandaan natin na ito pong panahon na ito, sa pamumuno ni King Ahab, sobrang nag-decline yung spiritual life ng mga Israelites. Sila po ay, bagamat kilala nila ang Diyos, sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga may Baal, kaya nga nagkaroon ng contest doon sa mga Baal worshiper, sa mga propeta ni Baal, na kung saan napagtagumpayan ni Prophet Elijah. At sino magpapatuloy nun kung wala na siya? Si Prophet Elisha. Okay, so again, God gave him something to do. God gave him a successor and a friend. And God gave him an encouragement on verse 17 and 18. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? And the one who escapes from the sword of Hazael shall Jehu put to death, and the one who escapes from the sword of Jehu shall Elisha put to death. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, the justice will be served. May pagkakaloob yung hustisya na nais mo. Bakit? Mawawakasan yung mga masasamang ginagawa nitong mga ito. And with this promise, he knew that ultimately justice would be done, and God would not allow
the institutionalized persecution and promotion of idolatry na hindi siya, kumbaga mahayaan siyang hindi napaparusahan. No. Justice will be served. Mawawakasan yung ganitong klaseng kasamaan ng mga tao ito. At yun ay sinesecure o yun yung pangako ng Diyos sa kanya dito po sa command na ito. Once na i-anoint mo itong si Hazael, si Jehu, na maging hari. At ano pa, hindi lang basta ma-serving justice, kundi sa verse 18 mga kapatid, makikita natin na yung inaakala ni Elijah na walang saysay yung kanyang ginawa, hindi po. Look at verse 18, anong sabi ng Diyos sa kanya? Yet, I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. Ano po yun? Ano ba yung sinasabi ni Elijah sa kaniyang sarili? Na wala nang ibang nagiging tapat, naglilingkod sa Panginoon, kundi ako na lang. Pero hindi. Yung akala mo na yung ministry na ginawa mo ay walang bunga, meron kang fruit. Ilan daw yung mga yon? 7. Anong sabi diyan? Yet I will leave 7,000 in Israel na hindi nagwo-worship kay Baal. Akala mo ikaw lang, hindi. Yung ministry mo may saysay. At yung ministry na yan, bagamat ikaw ay silent, bagamat yan ay silent ministry, may fruitful pa rin. Dahil merong naniniwala doon sa iyong ginagawa. At hindi ko sila isasama sapagkat sila ay hindi lumuluhod, sila ay hindi nag-worship kay Baal, kagaya ng iba. Ang sabi ni Spurgeon, ni Charles Spurgeon, this showed Elijah that his quiet ministry over the years actually bore more fruit than the spectacular ministry at Mount Carmel. Yet all the while that vile idolatry was spreading in Israel, the worship of the true God was being retained by 7,000 faithful souls. Though Elijah did not know that there was one beside himself, how are they won to Jehovah? Certainly not by Elijah's impressive demonstration on the top of Carmel, for they were loyal to the Lord before that. That still small voice had been doing for Israel what Elijah could not. Sapagkat dito makikita natin na yung success kasi sa ministry, hayaan niyo lang siya. Yung success sa ministry, sino po ang nagkakaloob nito? Ang Diyos. Kaya tignan niyo sa life ni Elijah pa lang, makikita natin kung bakit siya na-depress. Kasi nakatutok siya sa kanyang sarili at sa kanyang ginagawa. Pero ito ay pinakita sa kanya ng Panginoon through this command na success naman yung ministry na ginawa mo. Mabibigyan ng hustisya yung mga pinaglalaban mo at merong mga loyal, mga faithful na kung saan hindi din naman sila sumusunod at naglilingkod kay Baal. So dito po nagsisimula yung yung sa life ni Elisha. Na kung saan may concern doon sa naunang propeta na sa Elijah. Pangalawa, makikita natin po dito sa passage is yung calling ni Elijah. Okay, so first is yung God's command. Second is Elisha's calling. Verse 19. So agad-agad, after na kausapin siya ng Panginoon, verse 19, so he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12th. Hindi ko alam kung paano basahin ito, 12th. Elijah passed by him and cast his cloak upon him. So sa ibang translation, he threw his mantle doon kay Elisha. Pero dito makikita natin yung calling sa kanya ng Panginoon. First, makikita natin that si Elisha, he has to be anointed, ang sabi.
Ang sabi ng Diyos sa kanya, di ba yung command, anoint him. So sa calling ni Elisha, he has to be anointed. Na kung saan, yung anointed, according to their context, it symbolizes that God has chosen and set him apart para sa isang specific na purpose na gagampanan niya. Yun nga ay maging kapalit ni Elijah. And so, what's the point? Patungkol dun sa pagkaka-anoint kay Elisha. Mga kapatid, nung natagpuan po ni Elijah sa Elisha, hindi po siya nag-aaral. Okay? Hindi po siya nagbabasa. Hindi rin po siya gumagawa ng mga bagay na kung saan may kinalaman doon sa pagiging propeta. Ano po yung kanyang ginagawa? Nag-aararo. And it is God who took the initiative para si Elisha ay tawagin sa ministry. Hindi hinanap ni Elisha ang Diyos at Lord, I want to be part of the ministry. I want to be a prophet. Lord, gusto ko maglingkod sa iyo. Hindi. Siya po ay nag-aararo. And so, yung ministry ni Elisha, it is the initiative of God. Na siya ay tawagin, piliin, at bigyan ng ministry na pagiging prophet. And so, he has to be anointed, and he is working. Sabi nga natin kanina, he is working at the moment. Kaya nga, yung aking katanungan, bakit kaya si Elisha yung tinawag? Yung ginagawa niya, nung siya ay natagpuan ni Elijah, walang kinalaman doon sa pagiging propeta. Sino nakaka-relate dito? Na yung kanilang mga kurso na tinapos ay malayo doon sa trabaho nila ngayon. Di ba? Parang ganito yung mangyayari dito, Lord. Nagsasakay ang tao, nag-aarari yung tao. Tapos gagawin mong propeta. Anong connect? Di ba? Lord, anong connect niyan? Bakit siya yung tinawag mo? Tandaan natin, nung siya po ay tinawag, he is working at the moment. At sabi ko nga sa inyo, hindi po siya natagpuan na nag-aaral o nagbabasa man lang ng scripture para masabi na siya po ay updated doon sa mga nangyayari sa kanila o doon kinakabisado man lang yung Torah. Hindi po nagsasaka po siya nang siya po ay tawagin. Kaya dito makikita natin na nung siya po ay tinawag, parang napakalayo ng magiging ministry niya compared doon sa kanyang magiging trabaho. Ano pa yung makikita natin sa pagkatawag ni Elijah? Yung pag-cast ng cloak ni Elijah sa kanya. Ito kasi yung parang naging sign dito, na siya po ay tinatawag na sumunod. Elijah passed by him and cast his cloak upon him. So Elijah cast or throw his cloak upon him. And ito pong cloak na ito, this is not just a simple cloth, sapagkat yung cloth na yon ay merong kahulugan, merong significance, yung cloth ni Elijah. And in their context, it symbolizes yung authority and yung office ni Elijah, na pagiging propeta. So when Elijah throws his cloak or mantle to Elisha, it signifies his call to prophetic ministry. Na itong authority and yung office ni Elijah ay ipapasa ko sa iyo. And so nung ito po ay ginawa ni Elijah, he is saying that, Elisha, you are appointed by God to be my successor. You are appointed by God na ikaw ay maging propeta. At makikita din natin sa passage na ito po ay naiintindihan ni Elisha at ano po yung kanyang ginawa? He left his oxen and ran after Elijah. So again, nung tinawag po ng Diyos, ito pong si Elisha, siya po ay nagtatrabaho, at si Elijah ay ipinasa
o inilagay yung kanyang cloak dito po kay Elisha, na kung saan ito po ay sumisimbolo na ikaw ang papalit sa aking propeta. At ano po yung naging response ni Elisha? Pangatlong bagay na makikita natin from verse 20 to 21, Elisha's response. Unang bagay na makikita natin sa verse 20 is yung kanyang acceptance. Doon o yung pagtanggap doon sa calling na maging successor. Ang sabi sa verse 20, and he left the oxen and ran after Elijah and said, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. Okay? So, nung tinawag ito pong si Elisha, wala po tayong makikita na anumang pagtutol sa part ni Elisha. Tama? Nung pinasa sa kanya, he ran after him. Iniwan yung kanyang ginagawa at sumunod kay Elijah. Wala po tayong pagtutol na makikita. Ang meron, pagputol doon sa kung ano yung mga pwedeng maging hadlang sa kanyang pagsunod. Ano yun? Yung kanyang pagtatrabaho at yung kanyang mahal na pamilya. Mahal niya po yung pamilya niya. Makikita natin kung gaano ka-close ito pong si Elisha sa kanyang family. Na kung saan ang kanyang request kay Elijah, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. Okay? So, dun po sa response ni Elisha, makikita natin na again, walang pagtutol, kundi pagputol doon sa mga bagay na meron siya. Yung bagay na kung saan komportable siya, yung kanyang work at yung kanyang family, ipagpapalit doon sa kanyang ministry o doon sa calling niya sa ministry bilang isang prophet. So makikita natin, tanggap niya po yung calling sa kanya ng Diyos. Pangalawang bagay na makikita natin dito sa kanya, dahil nga po siya po ay walang pagtutol, is yung kanyang willingness na sumunod kay Elijah. Ang sabi sa verse 20, basahin ko yung verse 20, 21, and he left the oxen and ran after Elijah and said, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said to him, go back again, for what have I done to you? And he returned from following him and took the yoke of oxen and sacrificed them and boiled their flesh with the yokes of oxen and gave it to the people, and they ate. Now, tingnan niyo po, merong binanggit dito si Elijah. Nung siya po ay sinundan ni Elisha, at ang sabi ni Elisha, teka lang, magkikiss muna ako kay mother, kay father, tapos susunod ako sa'yo. Ano yung naging response sa kanya ni Elijah? Go back. Sabi niya rito, go back. Go back again, for what have I done to you? Anong ginawa ko sa'yo? Now, ito pong response ni Elijah, doon po sa naging response ni Elisha sa kaniyang calling, ito po ay nagpapakita or nagbibigay ng assurance na hindi si Elijah yung tumawag sa kanya, kundi ang Diyos mismo. What have I done to you? Sabi niya. Na kung saan it assures, he assures Elisha his divine calling and wants Elisha to be sure of his decision. Dahil, yes, ikaw ay tinawag ng Diyos, maging kapalit ko, but it is your choice. Kung sasagutin mo yung tawag na ito. Kaya ang sabi ni Elijah sa kanya, go back again, for what have I done to you? This demonstrated Elijah's complete, dito makikita natin na nais ni Elijah na maging sigurado ito pong si Elisha sa kanyang magiging desisyon. After he made a request na I will kiss my father and mother and I will follow you. Ang sabi sa kanya, go back. Sige. Ibig sabihin, it is your decision kung ikaw ay susunod sa akin. At sa verse 18, sa verse 21, makikita natin yung
demonstration ng commitment ni Elisha sa pagsunod kay Elijah. Ano po yung kanyang ginawa? He destroyed the tools of his trade in a going away party for his family and friends. Yung ginawa niya po doon sa kanyang oxen, sinacrifice niya. Kumbaga, kung titingnan natin, parang nagpa-party siya, no? Pinakain niya sa mga tao. Anong pinapakita noon? Ano yung dinedemonstrate nun sa atin? Na siya ay committed doon sa kanyang pagsunod kay Elijah. Sigurado ako, nasusunod ako sa iyo. Anong ginawa niya? Nagpa-party siya gamit yung kanyang mga oxen. Napakadami nun, mga kapatid. 12 yoke. Ibig sabihin, 12 pairs. Kasi kapag may kayoke yan, dalawa yan sila. Na ito po ay nagpapakita na sila po ay na hindi simpleng tao itong si Elisha. Maganda po yung kanyang kabuhayan, maaaring siya po ay napakamayaman. May kaya sila para magkaroon ka ng ganong kadaming oxen na inaararo. May kaya sila. Na para ba iiwan mo yun at yung mga mahal mo sa buhay kapalit ng iyong pagsunod kay Elijah. Na kung saan una, hindi mo naman alam kung ano yung magiging consequences ng iyong pagsunod sa Kanya. Dahil alam naman natin kung gaano kadami o kung gaano ka-persecuted ang mga prophet ng Diyos. Tapos willing siyang sumunod doon. Kaya mahalaga na sabi nga dito, Elisha must have had a considerable estate when he kept 12 yoke of oxen to till the ground. Therefore, he obeyed the prophetic call. He did it to considerable secular loss, ang sabi nito. Kahit na yun yung kapalit, sumunod pa rin po siya doon sa calling. And so, mga kapatid, ano po yung mga lessons na pwede nating makita patungkol sa ministry dito po sa pagkakatawag ni Elisha? What perspective or principles pagdating sa ministry ang matututunan po natin sa kanya? Dalawang bagay ang aking nakita dito. First is that ministry is a privilege. Privilege po ito. Na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. At kung makikita natin sa life ni Elisha, yung qualification, yung condition na meron siya, that is irrelevant kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa kaniyang gawain. Sabi nga natin kanina, anong qualification nito ni Elisha para siya maging propeta? Gayong kanyang trabaho ay pag-aararo na walang kinalaman doon sa pagpupropeta. So fit ba siya na maging prophet? Doesn't matter. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa ganitong gawain, He will make you qualified para doon sa ministry na yon. Kung kaya ito po ay isang privilege, dahil wala tayong dapat na ipagyamang kung tayo po ay nasa ministry. Kahit sabihin mo ikaw pa yung pinakamagaling, mahusay, pagdating sa ministry na yan, tandaan mo na yan pagkatawag pa din sa iyo ng Panginoon. Dahil sa dami ng tao sa mundo, kapatid, ikaw yung tinawag ng Diyos para sa gawain na yan. Ibig sabihin, binigyan ka ng karapatan ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Hindi ikaw ang nagsumiksik. Hindi ka nasa ministry dahil sobrang qualified ka sa ministry na yan, kundi dahil sa ikaw ay tinawag lamang ng Diyos para sa gawain na yan. Dahil kahit gaano ka pa ka-qualified, kung hindi ka dyan ilalagay ng Panginoon, hindi ka mapupunta dyan. And so para sa atin, this is a privilege. It is God Himself who called us to ministry. Siya rin po yung nagka-qualify sa atin doon sa ministry, at siya din po yung nagbibigay ng success sa ating mga ministry. Kaya dapat, wala tayong sense of entitlement.
pagdating sa ministry. Na kapag wala ako, hindi magiging maayos itong ministry na to. Sino ka? Ikaw yung pinakamagaling kumanta sa choir? Ikaw yung pinakamagaling na mag-preach na pastor? Ikaw yung napakahusay mo mag-song lead? Ano iniisip mo kung wala ka dyan, hindi na magtutuloy yung gawain? Pwede kang palitan ng Diyos, kapatid. Dahil ang Diyos ang siyang tumatawag ng mga taong maglilingkod sa Kanya. Dahil hindi naman biro yung paglilingkod sa Diyos. Kahit gaano ka pa kaaral, kapatid, 12 taong ka pa sa Bible school, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng privilege na maglingkod ka sa Kanya sa ganitong bagay. Tingnan niyo yung sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse mga kapatid, si Apostle Paul, ito kilalang apostol na to Alam natin kung gaano kadakila yung kanyang mga nagawa during his time. Alam natin kung paano siyang ginamit ng Diyos sa pagbabahagi ng gospel. Pero tignan niyo po si Apostle Paul kung gaano ka-humble. 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 16. Listen, ang sabi ni Paul, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Verse 16, but I received mercy for this reason, that in me, sa pamamagitan ko, okay, as the foremost, ibig sabihin siya parang pinakamakasalanan, Jesus Christ might display His perfect patience, an example to those who were to believe in Him for eternal life. Anong sinasabi niya rito? Ako na kung saan pinakamakasalanan dahil ako yung number 1 persecutor ng church, ay ginamit mismo ng Diyos para mas maraming makakilala kay Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Apostle Paul na nagsasabi na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil in-appoint siya dun sa service na yon. Sino tayo? Di ba? Magaling ako sa ganito, magaling ka sa ganyan. Kapatid, ministry, this is a privilege nating mga mananampalataya. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Dahil isang malaking pribilehiyo na ang paglilingkuran mo is the Creator of all things, is the King of kings, He is the Almighty. Na alam mo, na kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa ministry na yan, hindi kanya papabayaan at bibigyan kanya ng katagumpayan. Kaya, gawin nating perspective ito sa ating buhay pagdating sa gawain. Pangalawa, ministry is a top priority. Okay, sa life ni Elisha. Bakit? Pag sinabi nating top priority, ito dapat yung pinaka-nauuna, number 1. And so, being top priority, it involves sacrifice. It involves sacrifice. Ang ministry, it involves sacrifice. Dahil sa ministry, yung energy, yung time, yung effort, kahit yung pera mo, yung finance, masasakripisyo yan para sa gawain. Kagaya po ni Elisha, nag-give up niya yung kanyang komportableng buhay, yung kanyang pinakamamahal na pamilya, in order to follow Elijah. Ganon din po yung sinasabi ni Jesus. Dito po sa Luke chapter 14,
verse 26. Anong sabi niya sa Luke chapter 14, verse 26? Luke chapter 14, verse 26. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ibig ba niyang sabihin, kamuhian mo yung nanay, tatay, asawa, kapatid, anak mo? Hindi. Ang gusto lang sabihin ni Jesus Christ, kung hindi ito yung pinaka-priority mo, na sumunod sa akin, hindi ka pwede maging disciple ko. Bakit? Kasi once na ikaw ay sumunod kay Jesus Christ, you have to deny yourself. You have to carry the cross na kung saan may sasakripisyo talaga yung iyong panahon at buhay sa iyong mga mahal sa buhay. Kung kaya itong si Elisha, give up niya kahit yung pinaka-komportabling buhay niya sa piling ng kanyang mga magulang para sumunod kay Elijah. Para maging mentor niya si Elijah, para maging disciple siya ni Elijah. Mga kapatid, wag nating isipin na kapag sa ministry, pasikatan dito, no? Na gagawin mong option ng ministry. Kung kailan mo lang trip, tsaka ka lang maglilingkod. Kapag ito na, pag naarangan niya yung mga schedules mo sa buhay, ang iisang tabi mo yung ministry, kapatid, pag-isipan mong maigi. Dahil ang pagsunod sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya ay hindi biro. Kinakailangan mong magsakripisyo kung gusto mo talagang sumunod sa Kanya. Kung gusto mo talagang maunawaan yung pagsunod at pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus, you need to sacrifice. Ang sabi nga ni Jesus, even His own life. May gusto pa bang mag-ministry dito? Parang napakabigat, ano? Pero yun yung demand eh. Yun yung demand ng pagsunod. Yun yung dinedemand ng ministry. Yung buong buhay mo, napakaganda ng mga inawit natin kanina. Sino yun dito yung umaawit kanina na pumipikit pa? Naintindihan niyo yung song? Lord, I offer my life to you. Tapos konting buhay mo lang yung i-offer mo pala. Hindi mo pala kayang ipagpalit yung time mo sa barkada, yung time mo sa mga makamundong bagay para sa gawain ng Panginoon. Tapos kakantay mo, I surrender my life to you. Lord, I offer my life to you. Parang ang sakit sa loob mo, ano? Lord, I offer my life to you. Pero next Sunday na siguro, Lord, kasi meron kaming gagawin, may pupunta kami ng barkada ko ngayon. Minsan lang naman to, Lord. Pag-isipan mo, kapatid. Okay? Because ministry, para sa Diyos, ito po ay dapat na pinaka-priority ng mga taong sumusunod sa Kanya. And since this is a top priority, mga kapatid, we need to consider na yung ministry na ito ay hard work. Bakit mo pa kailangan isakripisyo yung mga bagay-bagay sa buhay mo? Kung hindi ito isang mabigat na gawain po ito. And according dito po sa ating passage, tignan niyo po sa anong moment natagpuan ni Elijah sa Elisha? Nagtatrabaho. Tama? Ano po yung ginagawa niya? Nag-aararo siya nung kanyang 12 yoke ng oxen, 12 pares ng toro. Na ano pong ibig sabihin yan?
Hindi rin po nagpapapetik-petik sa buhay si Elisha nung time na siya po ay tinawag ng Diyos. Hindi po tinatawag ng Diyos yung mga tatamad-tamad. Kasi alam niya na ito pong si Elisha, kung meron siyang ganong klaseng pag-aari, ibig sabihin yung mga magulang yan, may kaya talaga. Na pwede siyang mamuhay ng komportable at pautos-utos lang, pero itong si Elisha, nagtatrabaho. Di ba yung mga mayayaman, kung minsan, yung mga anak nila bili dito, bili doon, travel dito, travel doon. Wala na yung sakripisyo ng paghihirap doon sa trabaho. Kung paano nagsimula yung kanilang mga magulang sa pagtatrabaho para maabot yung kayamanan na meron sila. Pero itong si Elisha, mga kapatid, yes, meron silang kakayahan, meron silang kayamanan, pero nakita nyo kung ano yung ginagawa niya? Nagtatrabaho siya. He's still working. Ibig sabihin, maayos yung naging pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Na alam ng Diyos na si Elisha ay magiging kagamit-gamit pagdating sa gawain. Bakit? Kasi masipag na tao itong si Elisha. Kaya pagdating po sa ministry, mga kapatid, kaya natin pinapriority ito. Dahil kinakailangan ito, hindi lang ng ating mga talento at kung anumang bagay na meron tayo, kalakasan, hindi kinakailangan na maging sisipagan natin yung gawain. Gagawin natin yung best natin para dun sa gawain. Kaya nga siya priority natin. Kasi ang kinakailangan natin dyan is yung pinaka-excellent na pwede nating magawa para sa gawain. Hindi yung mga tira-tira yung ibibigay natin sa Diyos o yung paglilingkod na gagawin natin sa Diyos, kundi yung pinaka-best yung ating gagawin. And so, ministry, mga kapatid, this will surely change our life. Because you need to sacrifice, you need to work hard for it. Babaguhin ito ng sobra yung buhay mo. Dahil ikaw din yung gagamitin ng Diyos para baguhin yung buhay ng iba. Nakita niyo yung ginawa niya kay Paul? Ganun din po. Na tayo mga mananampalataya, we should be all ministers. Yan po isa sa mga tinuturo natin. Na ang lahat ng mga mananampalataya, lahat yan ministers lang. And so ito po yung challenge sa atin sa umagang ito. If God is calling you to ministry right now, you must examine yourself. How much faith do you have to follow? If God is calling you to ministry right now, how much faith do you have to follow? Are you willing to sacrifice? To work hard? Handa ka ba sa buhay, sa magiging buhay mo sa ministry? Once ikaw ay pumasok sa ministry? Kaya nga ang palagi nating sinasabi, ipag-pray mo. Pag-pray mo kung saan ka tinawag na ministry ng Panginoon. Because it is your decision kung sasagutin mo yung tawag sa iyo ng Diyos. At ngayon, kapatid ko, ikaw ay tinatawag niya na maglingkod sa Kanya. Ano kaya ang iyong magiging sagot? Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Elisha, na sana ay maging pagpapala sa aming buhay patungkol sa aming ministry. Kayo po ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, at mas marami po kaming matutunan sa buhay po ni Prophet Elisha upang kami po ay lumago sa aming pong spiritual life. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.